Chapter 7. Finale. Pagkatapos ng isang linggo ay inuuwi siya ni Brendan sa bahay. Abot ang pag-aalala nito sa mga bagay na darat na niya. "Timmy, she will be upset. Could you pretend you know her?" Pakiusap pa nito. Tumango naman siya. It would make things easier. Nang dalawin siya ng kanyang mama at papa, hindi niya malaman ang gagawin. Gusto na niyang matukso na sabihin sa mga yun ang totoo. Pero wala namang alam ang mga magulang niya sa totoong estado ng pagsasama nila ni Brendan. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ngayon at sinabihang wag muna siyang kausapin. Magulo pa sa kanya ang lahat. Pinahirapan din niya si Brendan na kumbinsihin siyang sumama dito pa uwi. "You're my wife. Kahit hindi mo natatandaan, hindi kita pwedeng iwan dito. Saan ka pa pupunta?" Wika nito kahapon lang nung umaga nang inaayos ang release niya. She was good as new at kaya niyang tumakbo ng marathon. Ngunit kailangan niya magpanggap na nanghihina pa rin. Pagbaba nila ng kotse ay tumatakbong sumalubong sa kanila si Timmy. Gustong-gusto na niyang buhati ng anak at yakapin. She missed her, ngunit nagkunwari siyang natigilan. "She's Timmy. You may not remember her, but you only have to look at the mirror para maniwala ka na anak mo siya. She looks just like you. Same eyes, nose, mouth, even her temperaments." May tendency na maging maligalig si Timmy. Bagay na sa'yo rin naman na. At bahagyang humiti si Brendan. "Mami!" sigaw ni Timmy. "Timmy," anya sa mahinang boses at binuhat ng anak. "She's mine?" tanong niya kay Brendan at tumangot at may palagay na sinati na kahit totoo pa na may amnesia siya, hindi niya malilimot kung ano si Brendan sa buhay niya. "Mami, magaling ka na ba? You look ugly," wika ng bata at nakatingin sa plaster niya sa noo. At marahil ay maputla pa siya at maitim ang eye bags. "Don't say that, baby. Mommy is pretty. Go ahead, kiss your mommy," wika ni Brendan sa anak. Hinagkan siya ni Timmy sa pisngi at pagkatapos ay akay-akay siya ni Brendan papasok sa bahay. Sa loob ay kinuha nito sa kanya ang bata. "Mommy, we'll rest kaya yaya ka muna, Timmy. Be a good girl because mommy is not well pa," ani Brendan. Tumango naman si Timmy. "Why mommy look like that?" tanong nito. "Kasi nga mommy had an accident. Go to yaya now and act like a big girl." Ibinaba ni Brendan ang anak at tinapik sa balakang. Tumakbo si Timmy na tinatawag naman ng yaya. Sa kanilang silid ay inalalayan siya ni Brendan na maupo sa kama. "I'll be back." Adito at hinigan muna siya sa noo bago lumabas ang silid. Hindi niya mapaniwalaan ang mga nangyayari. Walang kasimbuti sa kanya si Brendan at gusto na niyang isipin na mahal naman talaga siya ng kabiyak. Hindi lang masalita si Brendan. But that's the problem. She wanted to hear him say he loved her. Until he did and she couldn't be sure. Wala pang isang minuto ay bumalik sa silid si Brendan at may daladalang mga photo albums. Yung pinakamahal sa lahat ng kanilang wedding pictures. Naupo sa kama si Brendan. "Now I want you to look at this." "Anito?" "Our wedding pictures. Gusto mo bang makita?" Tumango siya. Binuklat ni Brendan ang album. Ang unang pahina ay ang wedding invitation. Lahat ng detalye sa pagpapalimbag niyon ay alam na alam niya. Silver ang kanilang motif. 3 beses mong pinapalitan yan sa printing press dahil hindi ka makontento, wika ni Brendan. "It's lovely," anya at pinuklat ang kasunod na pahina. Larawan niya habang inaayusan. How young she had been. Ngunit kitang-kita niya sa sariling mukha ang determinasyon. But there was also fear. Natatakot siya na baka biglang hindi sumipot sa kasal si Brendan. Pinagpatuloy niya ang pagbuklat. "Sino siya?" tanong niya at nakaturo sa larawan ni Maria na maid of honor. "Your best friend. Gusto mo bang tawagan ko siya at papuntahin dito? She could help you remember," suwestyon ni Brendan. Umiling naman siya. "I'm not ready." Aniya, ang sumunod na larawan ay sarap ng altar. Isinusuot sa kanya ni Brendan ng wedding ring. Hinawakan niya ang larawan. "I married you." Aniya, "Of course you did. That's the only thing you wanted," wika ni Brendan. Tinignan niya to and her eyes were searching his face. "What were you thinking? I mean, what was on your mind when this picture was taken?" Tanong niya and she wanted to know. Ngumiti si Brendan. "I was thinking how lovely my bride is.
Anito, you're lying. Gusto niyang isigaw at hindi niya malilimot ang anyo nito nang malamang hindi pala siya totoong nagdadalang tao. I'm telling the truth, wika ni Brandon. What happened afterwards, Brandon? Masaya ba tayo? I mean, were you happy? She asked, thinking whether or not she was going too far. Napabuntong hininga si Brandon. We were happy. You don't look so happy, Aniya. I can tell you exactly how it was, Nati. Maybe someday, baka hindi ka pa handang marinig ang lahat. Besides, I don't want to talk about it. Kung babalik ang memorya mo, sana wag mo nang maalala ang bagay na yun. Anong asawa niya? May ginawa ba akong hindi maganda? Tanong niya. I don't know. No, wala kang ginawang masama. You did what you had to. Because you want me? You love me. Can you remember it, Nati? Can you remember that you love me? Tanong ni Brandon. How can I forget? Remind me. Aniya, with or without amnesia, your spirit remains intact. Biro naman ni Brandon. Am I gutsy? Tanong din niya. The gutsiest I've ever known. His hand reached up and lifted her chin. He kissed her slowly. I wish you could remember the first time we kissed. Bulong nito at hindi niya mapaniwalaan ang nakikita sa mukha ng kabiyak. Is it real? There was so much in love in his eyes and it made her want to cry. Tatanungin sana niya to kung mahal siya. Ngunit muli na siyang hinagka ni Brandon at sa pagkakataong to ay wala si itong balak na itigil ang ginagawa. Yumakap siya rito hanggang maihiga siya ni Brandon sa kama. You remember? He murmured. I don't know. It's just that I think it's going to be great. Aniya and kissed him with such hunger. It was late afternoon na magising siya sa tunog ng telepono. She was naked habang si Brandon ay nakabihis na. Ito ang sumagot sa telepono at iba ang kaba niya. Yes, ani Brandon. Brandon, si Dory to. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Kanina pa ako dito. Anong babae. I can see you. Wika ni Brandon at mahina ang tinig ngunit dinig pa rin niya. My wife is not well. Nag-usap na tayo. I heard amnesia. Patoy ang sagot ni Dory sa kabilang linya. Hanggang ngayon ba naman inagpapaloko ka pa sa babaeng yan? Wake up, Brandon. Hindi naman itong unang pagkakataon na niloko ka niya. What do you mean? Asked Brandon na bahagyang sumulip sa kanya. Nagkunwari siya man siya natutulog. I know about her fake pregnancy. Don't ask me how. I put 2 and 2 together and I got 4. Tumawa si Dory. Now she had amnesia. Isn't it strange na kung kailan ako bumalik, bigla na lang siya nagkaganyan? Meet me, Brandon, and I'll tell you what I know. Kanina lang ay kausap ko ang nurse na naka-assign sa kanya. Be here and I'll tell you. O kung gusto mo naman, ako mismong pupunta riyan. Banta ni Dory. Napakunot naman ang noo ni Brandon. Okay, I'll be there. Anito at binaba ng aparato. Nati? Tawag nito sa kanya and she stared. Who was that? Someone from the office. I've got to go but I'll be back soon. Magpahinga ka lang dyan. He kissed her forehead. Na makaalis si Brandon ay nagsindi siya ng sigarilyo. Sigurado siya na si Doren tumawag. Kanina lamang halos kumbinsido siya na mahal siya ni Brandon. Ngunit isang tawag lang sa telepono gumuho na ang lahat ng pag-asa niya. Halos magkandara pa si Brandon na puntahan si Dory. Nahiling tuloy niya na sana'y totoo na nga na may amnesia siya. Mas mabuti pa siguro na malimutan na niya ang lahat. Bumukas ang pinto sa silid at sumilip naman si Timmy. Pinatay ni natin ang sigarilyo. Come baby, tawag niya sa anak at tumakit sa kama ang bata. May sakit ka pa, mami? Tanong nito. Sabi ni Yaya hindi mo raw ako kilala. Ungot ni Timmy. Of course, I know you. You're my baby. Come here, I'll give you a hug. Iyakap niya ang anak. Nakangiti na to habang nakatitig sa kanya. Why don't you get your books? Magbabasa tayong dalawa? Aniya. Mabilis sa sumibat palabas ang silid si Timmy. Para din tong sinibat pabalik kip-kip ang mga children's book at coloring books.
Dahil hindi to maganda o gaga sa pagbitbit ng mga yon, kagat-kagat na nito ang karton ng Crayola at iniluwaan yun sa kamay. Tulog sa kandungan niya si Timmy nang bumalik naman si Brandon. Seryoso ang anyo nito. Na makita nito si Timmy, agad na binuhat nito ang anak at tinala sa sarili nitong silid. Maya-maya ay muling pumasok sa silid si Brandon at ikinandado nito ang pinto. "Tell me the truth, Nati." Anito at naupo sa armchair sa may paanan ng kama. "Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahan naman niyang tanong. "Wala kang amnesia." "Bakit, Nati? Why do you have to do this?" Kitang-kita niya ang hinanakit sa anyo ni Brandon. She sighed and decided she needed to smoke. She lit one cigarette. "Because this is what I have to do, Brandon. Dory came to see me. She threatened to destroy us. At hindi ko mapapayagang mangyari yon, Brandon." "Kaya pinaimbestigahan mo siya?" Wika ni Brandon. "I saw the papers in your bag nung maaksidente ka. I was about to ask about them. But you have amnesia," he said almost sarcastically. Tumango naman siya. "I have to know my enemy, right? Alam mo ba kung anong natuklasan ko aside from that report? Dory doesn't care about you anymore, Brandon. Gusto lang niyang makaganti sa akin. Gusto lang niyang sirain ang buhay ko. Sirain ang pamilya natin. Alam ko nakita na kayo pagdating niya. Sinabi niya sa akin." "What do you want me to do? Mananahimik na lang? I can't. I love you too much to give up. And I fake this illness dahil gusto kong maramdaman na mahalaga ako sa'yo. I want to know how you feel. It's so hard for me. Inagaw lang naman kita sa kanya. Pinakasalan mo ko dahil naniwala kang buntis ako. I just want you to love me." And she was crying. Tumindig si Brandon at lumapit sa kanya at kinuha ang sigarilyo mula sa kanya at pinatay sa ashtray. "Hindi mo na dapat ginawa to. You don't understand. Patuloy tayong magsasama pero patuloy pa rin kayong magkikita ni Dory. At hindi ko alam kung kailan mo ko balak iwan. Ayoko mangyari yon. Naisip ko na kung may sakit ako makukonsensya ka at hindi makikipagkita sa kanya. Maybe you'll take care of me. Maybe I can make you love me. Tell me, Nati, have I been unfaithful to you? Naghanap ba ako na ibang babae?" "Hindi. Alam mo ba ang ibig sabihin nun?" Umiling siya. "I love you, Nati. I love you the moment I kissed you. I married you because I love you. Pero niloko mo ko. Pinaniwala mo ako sa isang bagay. And yes, I hated you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Dory. Hindi ko alam kung ano mangyari at bigla na lamang nagising ako na hindi ko na siya mahal. And I was so guilty about it. At hindi ko gustong saktan siya. Kung hindi mo ako niloko noon, hindi ka magmamadaling makasal tayo. Sana nagkaroon ako ng panahon na humingi ng tawad kay Dory. Sana nagkaroon ako ng panahon na kausapin siya. I hated you for making me hurt someone na naging mabuti naman sa akin. But all the while, I remain in love with you. Nakita ko ang lahat ng efforts mo para sa akin. Nakita ko lahat ng hirap mo. I decided to forgive you. Besides, hindi na ako makatatagal na sa kabilang kwarto matulog." Wika ni Brandon. Hindi mo ako iiwan?" Aniya at narinig na niya lahat na gusto niyang marinig. Gusto niyang lumundag sa tuwa but she sat there unable to move. "Of course not." Sigaw ni Brandon na para bang napakalaki niyang bobo na hindi pa ma-realize iyon. "Nag-usap kami ni Dory. At last I was able to ask her forgiveness. Pero gaya ng sinabi mo, gusto kanyang gantihan. Ewan ko kung anong ginawa mo at gano'n na lang ang galit niya sa'yo." Wika pa ni Brandon. "Ay, binayaran ko siya, Brandon, para umalis siya." Amin niya. "That's more like it." Anang lalaki. "Now, Nati." Naupo sa tabi niya at hinawakan ng kamay niya. "I want you to do something. I love you and this is for your sake." Nabasa marahil ito ang shock na nasa mukha pa rin niya at napatawa. "I love you. Hindi ko na dapat sabihin, I thought you knew." "Tell me again, Brandon. I want to hear it every day, every moment." Aniya. "I love you."
Now listen to me. Gusto kong kausapin mo si Dory. Humingi ka ng tawad sa kanya. She's a good person, just as you're a good person. Hiling ni Brandon. She nodded. I'll see her. Aniya, I'll come with you. Anito. Nasa Villa Alegre si Dory at ayon kay Brandon ay nabili na nito ang resort na yon. At ngayon ay maraming karpintero na nagre-renovate. Isang babae na kauniforme ng nurse ang sumalubong sa kanila. Si Mrs. Kral? Tanong ni Brandon. Sinasabihan sila ng babae na sumunod dito. Isang batang lalaki na blonde ang buhok ang bumangga kay Nati. Max! Wika dito ng babaeng naka-uniforme. If you can get me, sigaw ng bata. Napansin ni Brandon na nakatitig siya sa batang blonde. Dory-san, I thought you know. Naroon sa report ng PI ang tungkol sa kanya. Maximilian Kral, 3 years old. Paliwanag ng lalaki. Napanganga naman si Nati. Hello Nati. Si Dory. Nakabistida to na hanggang sakong and she looked elegant and beautiful. Dory. Wala siyang masabi at parang lahat ng kasalanan niya kay Dory sinampal sa kanya. She felt foolish. Come with me, you two. Dinala sila ni Dory sa lanay kung saan sila una nitong nag-usap. Malinis na yun at namumulaklak ang mga halaman. Naupo sila sa garden set. I leave you two alone. I want to talk to Max. Wika ni Brandon at bago umalis ay pinisilang balikat niya. You can smoke? Wika ni Dory. Thank you. Pakiramdam niya ay nanliliit siya kay Dory. How conceited she had been. How selfish. She lit a cigarette. Dory, umpisa niya at nangingilid ng luha. Oh no, don't cry please. Anito at tumawa. Don't get me wrong. I mean, wala akong ginusto sa mundong to kung hindi ang makita kang umiiyak. Umuwi ako for the sole purpose of punishing you. Kung kinakailangang hukayin ko ang impyerno para madala sa'yo, gagawin ko. Hindi ko kayang limutin ang ginawa mo sa akin. Lahat ng sinabi mo. You made me feel like dirt nang hukayin mo lahat-lahat na pinagkakautangan ko. That was very degrading, Nati. Mayaman ka. Hindi mo naranasan kung paano maging mahirap. Naghahangad ako ng magandang bagay but that doesn't make me an evil person. Pero ganun ang pinamukha mo sa akin. Wika ni Dory. Her voice was filled with emotion but to Nati's surprise, it lacked venom. I'm sorry Dory, kaya ako naririto ngayon para humingi ng tawad. Kahit ano gagawin ko, patawarin mo lang ako. Aniya. Tumawa ng malakas si Dory. Nagawa mo na ang gusto ko. I was determined to hate you forever, Nati. But I can't. I really can't. All you have to say is you're sorry. And frankly, I don't hate you anymore. Maybe it's because I'm no longer in love with Brandon. We talk. Yes, and I was determined to make him love me again. But I lost the drive, Nati. I was talking to him, but my mind is in New Jersey. Wondering kung kumain na ba ang asawa ko. Wika ni Dory. I wanted to hate you. Pero hindi na ganun ang nararamdaman ko. Parang niloloko ko lang ang sarili. Nag-usap kami ni Brandon kanina and he explained everything. I'm sorry too kung pinahirapan kita. I was just bluffing when I went to your house and I was just acting. You know how it is. You've convinced the doctor you had amnesia. Ngumiti si Dory and it was hard to smile back. We decided maybe it was good for you. I mean, you have to be taught a lesson. So I'd say this. We're quits. Ani Dory. Quits? Anyat para siyang bilanggong nakalaya. Hindi na siya mangangamba at wala na siyang katatakutan. Hindi na siya magtatanong kung mahal ba siya ni Brandon. Have dinner with us, Dory. Iyaya niya. It felt good to be forgiven, but better to have asked for forgiveness. Dory had been the one responsible for making her realize that. Samantala, You are stupid girl! Sigaw ni Maximilian nang sipain ni Timmy ang trumpo nito. Tuwang-tuwa ang batang kano sa trumpo. Ngunit tuwing paiikutin ay sinisipa naman ni Timmy.
Stupid brat. Dabog pa nito. Fish, you're a fish. Mommy, his eyes are like fish. Blue. Tili naman ni Timmy. Blue ba ang eyes ng fish, baby? Wika ni Brandon at napapailing sa anak. Ang hindi alam ni Natty, it was impossible for him to love Timmy without her first. I'm not the fish. Angal naman ni Maximilian. At hinila ang buhok ni Timmy. Napatili naman ng batang babae. Oh no, get your son off my daughter. Tili naman ni Natty kay Lori. At masaya na sila naghapunan ng gabing iyon. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Brandon at Natty. Naway kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po kong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.